Yan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. So ngayon guys, another vlog po tayo ulit. At for today's video guys, pagkukwentuhan naman natin paano ba natin mapabilis yung pag-process at pagkuha natin ng LTAP renewal natin. So dito tatalakayin po natin na ano po yung mga technique na pwede natin gawin para hindi po siya mag-cause ng delay yung pag-process po natin ng ating LTAP renewal. Kasi we all know na tayo naman ay nagtatrabaho, so kailangan ma-suppress po natin yung oras natin kasi kumukuha lang po tayo ng link para ma-process po natin yung mga documents ng ating baril. Yan nga po yung yung LTAP renewal. So usually naman ang pagkuha ng LTAP, dapat makuha natin sa dalawang 2 working days. So ibig sabihin ng 2 working days, yung first day mo, yun yung ipaprocess mo yung mga documents, magte-take ka ng neuro, magte-take ka ng drug test, kukumpletuhin mo yung mga requirements mo. So dapat makuha lang natin siya in 1 day. Then yung kailangan talaga 2 working days kasi yung pangalawa naman doon, ayun na yung babalik ka yung sa payment validation mo. So hindi mo pwede talaga i-compress into 1 day working 1 working day lang yung pag-process ng ating renewal ng LTAP. So 2 araw 'yan. So itong vlog content natin, kaya natin kaya ako gumawa ng vlog content para to make it sure lang na yung first day natin na dapat masubmit natin lahat yung mga magawa natin, yung mga dapat natin gawin in 1 day lang, para yung susunod doon na yung payment validation at yung releasing na ng ating LTAP card. Kasi kung hindi mo alam yung gagawin mo, magkukos ng delay, baka mamaya yung hindi mo matatapos ng 1 day, yung unang pag-process mo, mamaya makuha mo ng 2 days o 3 days, kung 3 days yan, pang-4 na day yung days yung payment validation at releasing ng ating LTAP. Okay, so ito guys, pagkukwentuhan po natin yung technique para mapabilis po natin yung renewal ng ating LTAP. Okay, so kasi ako nag-renew ako ng aking LTAP nung last 3 weeks ago. So i-share ko lang din yung aking ginawa na technique. Kasi talagang tayo, hindi naman tayo tambay. So kumukuha lang tayo ng leave. So sinusuppress natin yung ating araw para mapabilis yung pagkuha ng LTAP. Okay guys, unahin muna natin na banggitin yung mga requirements ng ating LTAP renewal. Okay, so first, yung ating LTAP renewal application form, yung ating affidavit of undertaking na 5 years to 10 years validity, yung ating neuro, drug test, at yung 2x2 na white background with tag name. Ayan, kailangan na po yan yung 2x2 na with tag name. Kasi dati guys, ang requirements niya ay 2x2 na white background lang. Ngayon po ay may tag name na. Kasi gagamitin po yung 2x2 picture na yan guys sa ating neuro test. Ayan, so ididikit po nila yan sa exam booklet. Tapos yung 2 valid ID. So as much as possible guys, government ID po yung dalhin nyo. Yung driver license, yung mga SSS, yung mga ganyan. Then dalhin nyo din po yung old LTAP card, just in case hanapin po. Then magdala po kayo ng ballpen at lapis, eraser. Ayan. At long brown envelope po para doon po ilagay yung ating mga requirements. Okay, yung ballpen, lapis, magdala po kayo niyan kasi kakailanganin niyo po yan sa neuro test. Hindi po magpo-provide yung ating neuro examiner ng ating mga kailangan na lapis, ballpen, eraser. Baka mamaya manghingi kayo dun sa loob ng neuro, nakakaya po yun. So magdala po tayo, hindi po sila nagpo-provide. At pag nandun na po kayo, para hindi na kayo lalabas, magpapaalam at lalabas na bibili pa ng ballpen sa kalapis. So it cause delay. It cause magkukonsume po yun ng time. Kaya ito nga po yung technique na i-explain natin para masuppress, mapabilis natin yung renewal ng ating LTAP. Okay, so yun po yung mga requirements na kailanganin natin. Okay, so proceed tayo sa technique na sinasabi ko na kung ano yung dapat natin gawin.
Ayan, so unang-una, yung mga kaya natin gawin sa labas, prior dun sa pagpunta natin ng krame, gawin na po natin gawin na po natin. Let's say yung kaya natin gawin sa bahay, gawin na natin. Let's say yung yung migration po, yan, number 1. Yung migration po ng ating EPO online account. Kailangan po yan naka-migrate na po. Ayan, so dito, may vlog naman tayo dito guys. May vlog po tayong ginawa. Tingnan nyo po, panoorin nyo po. Kung masusundan nyo po yung ating vlog at nagawa nyo po successfully, much better po yon. Sa ganun po, masave po yung time natin. Kaya ako po sinabing masave po na yung time natin. Kasi pagpunta, although sa krame, mayroon naman po nag-a-assist doon. Mayroong isang area doon na nag-a-assist talaga ng migration po ng ating account. So, ina-assist ka, sila na po bahala mag-migrate ng account mo, kukunin lang yung mga information. Pero of course, syempre magkukos po ng delay yon. Kasi pag nandun na po tayo sa krame, baka mamaya pipila ka po dun sa migration, yung nag-assist ng migration ng account mo. Pipila ka pa, baka mamaya maraming pila doon. So nagko-consume po yun ng time. Ayan, instead na gawin na po natin sa bahay natin na yun nga po. Kung kaya natin gawin, much better. Okay, yun po yung number 1 na unang-unang gagawin natin, yung migration ng account. Pagka na-migrate na po yun natin yung ating account into new system, yung susunod naman natin gawin, yun nga po sinasabi ko na prior dun sa kung kaya naman natin gawin na prior dun sa pagpunta natin ng krame, gawin na natin, like yung ating application form, yung LTAP renewal application form natin, kailangan naka-notarize po yan. Anywhere naman, pwede naman tayo magpa-notarize. So kung may time tayo sa labas, pwede na natin ipa-notarize yun. Pati yung affidavit of undertaking, ipa-notarize na po natin yun. Ipa-notarize na po natin para yun nga po, yung sinasabi ko, para hindi pagdating natin sa krame, pupunta pa tayo sa notaryo para doon tayo magpa-notaryo. Problema nga, baka mamaya may mga nagpapa-notaryo din po doon. Para pagpunta natin sa krame, na po tayo, direct access, direct to the point na po tayo. Direct to the point na po tayo kasi ang gagawin po natin doon sa krame, ang pinaka-importanting gagawin po natin doon, number 1, yung neuro test. Na hindi natin kayang gawin sa labas yun, yung neuro test. Ayan, so yung pangalawa, yung drug test. At yung pangatlo, yung national police clearance. Ayan, yung national police clearance, sila po nagpiprint doon sa taas. So yung national police clearance, pwede rin pong gawing online yan, yung national police clearance. So gagawa po ko ng vlog guys, kung step by step kung paano po mag-register online, paano mag-request ng national police clearance, paano magbayad ng GCash through online. Ayan, para pagdating natin dun sa 3rd floor, hindi na po tayo magpapa-assist. May nag-assist naman doon dun sa pag-register mo ng account kung wala ka pang account sa national police clearance. Kasi online na rin po kasi yan guys, yung national police clearance. So i-assist ka naman doon, kaya-create sila ng account mo, gagawa siya, mag-create siya ng order ng national police clearance mo, bayaran through GCash. Ayan, so it costs, delay na naman po yun guys. So ayan yun po, gagawa po ng vlog yan para masundan po natin at may guide po tayo. At much better kung nasundan po natin yung ating vlog. Para sa ganon, pagpunta nyo, pupunta pa rin po kayo doon sa 3rd floor, doon sa National Police Clearance. Kasi doon po yung picture at yung releasing po ng ating National Police Clearance. Ayan, para sa ganon, nagawa na po natin, pagka nasundan po natin, nakapag-create po tayo ng registration doon sa online, sa bahay natin. Para pagpunta mo natin sa 3rd floor, doon sa krame, didiretso na po tayo doon sa releasing mismo. Magka-picture na lang tayo, magpa-print na lang po tayo ng ating National Police Clearance. Mas less time po yun guys. Okay, so less time po yun. Okay, so unang-unang gagawin natin pag nandun na po tayo sa krame. So I would suggest din, dapat maaga po tayo guys na magpo-proceed sa krame. Kasi ang krame, ang opening naman po ng ating one-stop shop ay alas 8. Pero wag po kayong pupunta doon. Mas maganda po kung pupunta na po kayo doon kasi ang ginagawa ko, ganun po talaga, maaga po ako, madaling araw pa lang po ako may entrada na. Kasi alas 8 nagbubukas yun, pero marami na po nakapila doon guys bago mag-open yung ating one-stop shop. Kaya gawin nyo, agahan nyo, I would suggest dapat mga 6:30 or 7, nandun na po kayo. Mas maganda po magantay na lang para less po yung pila kaysa yung hassle pa kayo na pagtanghali na kayo napunta doon. Napakahabang pila. So, agahan nyo para ang unang pupuntahan po natin pag nandun na po tayo sa krame, punta na po tayo sa ground floor ng one-stop shop sa cashier.
Okay, so ang gagawin po natin dun sa cashier, kung magbabayad po tayo ng neuro at yung ating drug test. Ayan, so based on my experience, dahil maaga po ako, so nagantay na po ako doon sa ground floor, sa may cashier. So nagantay na po ako doon. So habang nag-aantay po ako doon, pumunta na po ako doon sa reception, sa front desk area. Kumuha na po ako ng application form ng drug test. Ayan, so pinilapan ko na po doon yung habang nag-aantay po ako sa cashier na mag-open. So pinilapan ko na po yung application form ng drug test. Ayan, so lahat mga information na kailangan doon pinilapan ko na para habang nag-aantay ako may ginagawa ako. Ayan. So ang gagawin po natin doon pag nag-open na po yung cashier. Ayan, so yung sinasabi ko kasi doon mayroong let's say hindi mo nagawa yung yung migration mo ng account. So pwede pagka hindi mo nagawa yung migration ng account mo, hindi ka ba didiretso sa cashier? Kailangan mo munang pumunta dun sa nag-a-assist dun sa migration na account para ipa-migrate mo muna yung account mo. Ayan, para ma-migrate po muna nila para yun yung unang kauna-unahang step natin. Kaya sana mas maganda kung magawa nyo na bago pumunta ng Krami para mas less time na at nandun na kayo sa cashier. So pag nandun na kayo sa cashier, babayaran nyo po yung euro nyo. So ang kailangan lang po sa neuro payment at yung drug test payment, kinukuha po nila yung old LTAP or or yung valid ID mo. Ayan. So pagka nabayaran mo na yung neuro at drug test, depende sa iyo kung ano yung unahin mong i-take. Yung neuro ba or yung drug test. Pero based sa akin, ang inuuna ko po ay yung neuro. Ayan, so pagka nabayaran ko na yung neuro po, proceed na po ako sa neuro exam room. Pagdating ko po dun sa neuro exam room, mayroon po akong pinipilapan sa resibo. Ayan, so for more details sa ating neuro exam, mayroon po tayong sariling vlog noon. Panoorin nyo po para makakuha po kayo ng details. Yung step by step kung ano po yung ginawa natin sa pagdating natin sa neuro. Ayan, so in the bottom line, may pinilapan ako doon, din nagipila ako. Kasi kukuha ka po ng doon guys, kukuha ka po ng picture. At isasubmit mo po yung 2x2 na na picture na white background at yung may tag name. Ayan, so pagka na-submit mo yung resibo, kung nawahan ka ng picture, papilapin ka po sa logbook. So pagka nakapilap ko na po sa logbook, so pwede ka na po mag-proceed sa exam room. So yun po yung sinasabi ko kasi pagkadating sa neuro, kung hindi nyo po inagahan, mahaba po yung pila niyan. So pipila ka po sa ating neuro. So much better kung agahan nyo para sa ganun less yung ating pila. Ayan, so pagka na-submit mo na yung mga kailangan, pupunta ka na po sa exam room. So dun sa exam room, dala mo po yung lapis, ballpen, eraser, saka yung 2x2 na picture mo. Then yung examiner, kukunin yung 2x2 picture mo, ididikit niya sa test booklet. Ayan, yung sinasabi ko na dapat magdala ka rin po ng lapis saka ballpen, eraser, para pagdating mo doon, hindi ka na mabubulilyaso, hindi ka na ngangarag na, ay wala pala akong ballpen, lapis, lalabas ka na naman. So yun na yung tip ko na kailangan dalhin nyo. Ayan, so pag natapos ka na po yung sa written exam ng neuro test, pupunta ka na po dun sa neuro interview. Ayan, so interviewin ka po. So may interview pa po pagkatapos ng written exam. Okay, so pagkatapos ng neuro interview, susunod na po, isunod mo na po yung drug test. So proceed ka na po sa drug test. So yung pinilapan mo na application form, i-submit mo na po dun sa in-charge. Then papilapin ka po sa kanila, i-submit mo po yung application form ng drug test na pinilapan mo plus yung resibo na binayaran mo dun sa drug test. So pag na-submit mo na po yun, papilapin ka po sa kanilang logbook at bibigyan ka po ng bottle kung saan mo ilalagay yung urine. Ayan, tapos uupo ka, antayin mo, tatawagin yung pangalan mo, then pag natawag yung pangalan mo, proceed ka na dun sa CR. So nakamonitor po, may nakamonitor po sa CR guys. Hindi po tinitignan ka po kung kung yung ba yung nilagay mo, yung urine mo ba yung nilagay mo. Ayan, so pag natapos na po yung drug test, kaya nga po sinasuggest ko, kasi yung result po ng drug test saka yung result po ng neuro, sila na po nag-upload sa ating EPO online account. Kaya dapat po guys, meron na po tayong account, naka-migrate na po successfully yung ating account. Kaysa naman na mag-take tayo ng exam ng neuro, drug test na hindi pa natin gagamit na ayos or na migrate yung ating PO online account. So magkakaproblema po tayo doon kasi wala po silang pag-uploadan ng result.
Ayan, so yun po yung unang dapat natin ayusin. So pag okay na yun, let's say na ayos mo na yung migration account mo, nakapag-take ka na ng drug test, nakapag-take ka na ng neuro, then po-proceed ka na po sa third floor, dun sa National Police Clearance. Yun po yung sinasabi ko kanina, in-explain na po natin kanina. Ayan, so dapat makuha mo na po yung National Police Clearance mo on that day. So para sa ganon, may upload mo na yung LTAP renewal application form mo, yung affidavit of undertaking, yung National Police Clearance dun sa EPO online account mo. Pag na-upload mo na po yun, yung tatlo na yon, then pwede ka na umuwi. Antayin mo na yung result ng neuro drug test at yung mag-i-evaluate dun sa mga requirements na in-upload mo po dun sa online account mo, kung tama ba yung mga pinag-upload mo doon. Then siguro mga 1 week, mga ganun, more or less 1 week or almost 2 weeks. Pinaka-mahaba, sabihin mo ng 2 weeks, so lalabas na po yung result ng neuro at drug test at ma-evaluate na po yung mga sinambit mong requirements dun sa online account mo. So magva-validate na po siya ng payment validation. Ayan, so pwede ka na po, pagka lumabas na po, nag-generate na po ng payment validation, nandun na po yung reference number nung land bank na babayaran mo, pwede ka nang bumalik ulit, or pwede kang magbayad dun sa land bank na pinakamalapit sa inyo, or kaya naman pwede ka ulit babalik ka din naman sa Krame para i-release yung LTAP rin yung LTAP card mo. So doon ka na po magbayad ng land bank sa Krame. So agaan mo po ulit, magbayad ka dun sa land bank, then i-upload mo yung land bank payment mo dun sa online account mo. So pag na-upload mo na po yung receipt dun sa online account mo, pwede ka na pumunta dun sa window at sila na po mag-validate ng iyong payment. At pag once na na-validate po nila yon, then pwede ka na i-print na po nila yung iyong LTAP card. So yun po yun. Yun po yun. Pagka na-print na po yung LTAP card mo, so yun na po yun. Tapos na po yung renewal ng iyong LTAP. Ngayon po guys, hanggang dyan na lang po yung ating vlog at sana po nakatulong po ulit itong ating tips. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat at sa muli po sa susunod po ulit na vlog. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat.